Magandang araw po sa ating lahat. Ikinalulugod po namin na kayo'y makasama dito sa parokya ng St. Mary sa National City, Diocese ng San Diego, California. Ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang ika-4 na linggo ng Abiento. Ang tagapamuno ng ating banal na misa ay si Reverend Father Romy Velos. Tumayo po tayo lahat at sumali sa pambungad na awit. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Sa sigla'y sinalubong mo, O Diyos, kaligtasan ng tao. Sa takdang panahon ay tinawag mo'y sangbayang lingkod sa iyo. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo ay sa inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, dinalang ng Diyos na tayo ay maligtas sa pamamagitan ng pagkatawang tao ng kanyang bugtong anak. Humingi tayo ngayon sa Panginoon ng tawad para sa ating kawalan ng pagtalima sa kanyang ninanais. Para sa aming kawalan ng panampalataya sa iyong dakilang balak para sa aming kaligtasan, Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa aming kakulangan ng pag-asa sa iyong tulong at paggabay sa aming buhay, Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Para sa aming kakulangan ng pagmamahal sa iyo at sa mga taong iyong hinirang para sa aming magandang hinaharap, Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkatawang tao ng anak mo, ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Natan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang sedro, ngunit ang kaba ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Natan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Natan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayan Israel. Kasama mo ako saan man dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon, wala nang aalipin sa kanila tulad nung una. Buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka
sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilalanin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan at ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo walang maliw, ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di magmamaliw, ang sa tuwi-tuwinay aking aawitin. Ang katapatan mo'y lagi kong sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mo walang maliw, ay lagi kong sasambitin. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David, mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan, isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo'y mamamalagi. Pag-ibig mo walang maliw, ay lagi kong sasambitin. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos, tagapagsalang niyang manunubos. Ang aking pangako sa Kanya ay iiral at mananatili sa Kanya ang tipan. Pag-ibig mo walang maliw, ay lagi kong sasambitin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Hesukristo na ipinangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon at sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hentil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos ang marunong sa lahat, sa Kanya iukol ang papuring magpakailanman, sa pamamagitan ni Hesukristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kanaroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Wika niya, "Sumasayo ang Panginoon." Nauguluhan sa Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kanalugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganak ng isang lalaki, at siya ay tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob, magpakailanman, at ang kaniyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya ay baog, ngunit naglihis siya sa kabila ng kaniyang katandaan. At ngayoy, ika-6 na buwan na ng kaniyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang buhay. Magandang buhay, Father. Paganda ng ating pagdiriwang ngayon dahil nalalapit na ang Pasko, ang pagsilang ng ating Panginoon. At magandang balita dahil narinig natin mula sa anghel. Sinabi niya, walang imposible sa Diyos. Tayo ba ay naniniwala na walang imposible sa Diyos? Bakit sa pandemic ngayon, parang walang kaligtasan, walang kalutasan sa mga pangyayari, sa mga paghihirap na ating naranasan? Dahil patuloy pa rin na dumadami ang mga biktima sa pandemic, sa virus na ito. Anong kahulugan sa salita, sa mensahe, sa magandang balita na dinala ng anghel? Walang imposible sa Diyos. So anong pagbasa narinig natin? Si Samuel sa kanyang aklat na ipinahayag na ang kaharian at trono ng Diyos ay walang hanggan, walang katapusan. Dahil nais ni David, ang hari ng Israel, na gumawa ng tahanan ng Diyos. Ngunit ang tahanan na ito ay isa lamang gusali. Ang pangako ng Diyos na ang tahanan niya, ang templo ng Diyos, ay hindi isang gusali. Kung hindi, ito ay matutupad kay Jesus.
sa kanyang bugtong na anak, ang bagong templo ng Diyos, kung saan ating matatagpuan ang Diyos. Na tayo ay magkaroon ng ugnayan sa Kanya. At ang simbahan, ang mga naniniwala sa Diyos, sa Panginoong Hesus, ay katawan ni Kristo. Sinabi ni San Pablo na tayo ay templo ng Espiritu Santo. Ng ating Panginoon, ang bagong templo na ang Kanyang kapangyarihan ay walang katapusan. At siya ay nananahan sa Kanyang simbahan. At tayo ay simbahan. Tayo ay katawan ni Kristo. Siya ay mananatili sa atin magpakailanman dahil walang imposible sa Diyos. Kaya sa ikalawang pagbasa, sinabi ni San Pablo sa mga taga-Romano na sa Jesus ang mabuting balita na ngayon ay nahahayag na sa lahat ng tao. Dahil noon ay ito ay nakatago sa mga propeta at ang bayan ng Israel ay hindi nakikinig. Kaya ang Diyos mismo, ang kanyang bugtong anak, ay kanyang ipinadala upang siya ay magsasalita sa atin. Hindi na ang mga propeta. Kung hindi si Kristo mismo, anak ng Diyos. Tayo ba ay nakikinig sa Kanya? Kaya sa Ebanghelyo ni San Lucas, ang anghel Gabriel, ang kanyang pagdala ng magandang balita kay Maria na siya ay magiging ina ng Diyos. At ito ay dahil kapangyarihan ng Diyos ang kikilos. Dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang pag-ibig, siyang unang gumawa ng hakbang upang tayo ay mailigtas. Upang tayo ay magkaroon ng liwanag. Upang tayo ay makapasok sa kanyang buhay na walang hanggan. Upang tayo ay magiging isa katulad ni Kristo, kanyang sambayanan. Dahil ang Diyos mismo ay nakikiisa sa atin. Dahil ang ninanais ng Ama na dalhin ang tao sa kanyang tahanan. At ang kanyang bugtong anak, ang Panginoong Hesus, siya ang magdala sa atin pabalik sa Diyos na siyang lumikha sa atin. Kaya ang anghel, siya ang kilos ng Diyos, mensahero ng Diyos. Magandang balita ang kanyang dala. Ngunit ang pinili ng Diyos ay mga tao na hindi makapangyarihan. Mga tao na mababa ang kalooban. Mga tao na hindi kilala sa mundo. Si Maria, si Jose, ang bayan ng Nazareth, ang Galilea, hindi kilala sa mundo, ngunit pinili ng Diyos. Dahil ang hindi mahalaga sa mundo ay mahalaga sa paningin ng Diyos. Kaya sinabi ng anghel kay Maria, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Bakit kalugod-lugod sa Diyos si Maria? Dahil siya ay bukas sa kalooban ng Diyos. Tayo rin ay maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos kung tayo ay may kababaang loob at kung tayo ay bukas sa kalooban ng ating Ama. At si Maria ay kalugod-lugod sa Diyos, puno ng biyaya ng Diyos dahil siya ay ina ng anak ng Diyos. Ay siya rin ay ina natin. At tayo inanayahan ni Maria na sundin natin sa araw-araw ang kalooban ng Diyos. Ano ang kalooban ng Diyos? Ang pagmamahal, pag-ibig sa Diyos, higit sa lahat.
at ang pag-ibig sa ating kapwa katulad ng ating pag-ibig sa ating sarili. Huwag kang matakot. Lalo na sa panahon ngayon ng pandemic, huwag tayong matakot dahil ang lahat sa mundo ay pansamantala lamang. Ang pag-ibig ng Diyos tapat at magpakailanman walang katapusan. Tayo ay inanyayahan na bumalik sa tahanan ng Diyos. Ang kanyang tahanan ay ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesus. Siya ang banal, kataas-taasan, ugnayan ng Diyos at sa atin. Walang imposible sa Diyos dahil ang kanyang pag-ibig ay dakila. Kaya, sa ating paghahanda sa darating ng pagsilang ating Panginoon, katulad kay Maria, buksan ang ating mga puso, ang ating sarili, upang magkaroon tayo ng ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo, na naway sa panahon ng Pasko, siya rin ay isisilang sa isa't isa sa atin. Tumayo tayo at pahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa roonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magulang paririto, tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng huli ng mga tayo na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang pagtalima sa may wagang balak ng Diyos ang magdudulot sa atin ng kaligtasan, puno ng tiwala at karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Tumawag tayo sa Kanya at ating sambitin, O Diyos naming tapat, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang pangunahan nila ang bayan ng Diyos sa paghahanap ng kalooban ng Diyos at sa pagsunod sa Kanyang ninanais, manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos naming tapat, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang mahanap nila ang daan tungo sa mabisang pag-ahon ng ating mga kababayan sa mga pahirap ng dala ng COVID-19 pandemic. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos naming tapat, dinggin mo kami. Para sa nalalapit na pagdiriwang na ika-500 taong pagdating ng pananampalatayang Kristiyano sa ating bayang Pilipinas, upang ito ay magdulot ng tibay ng loob sa lahat upang hanapin at makatulong sa lahat para matugunan ang mga suliraning dala ng COVID-19 pandemya. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos naming tapat, dinggin mo kami. Para sa mga taong nagtatanim ng sama ng loob at nagsasaboy ng pagkakawatak-watak ng mga tao upang maghilom ang kanilang mga sugatang damdamin at makita nila ang pagpapatawad, ang landas tungo sa pagkakabuklod-buklod. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos naming tapat, dinggin mo kami. Para sa ating lahat na nagkakatipon sa pamayanang ito, upang maging bukas ang ating loob sa pagtuklas sa kalooban ng Diyos at sa masigasig nating pagsasabuhay nito, manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos naming tapat, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga mananampalataya ng parokya ng St. Mary sa National City, California, kung kanino nating inaalay ang misang ito, manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos naming tapat, dinggin mo kami. Para sa lahat ng ating pansariling panalangin.
Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos naming tapat, dinggin mo kami. O Diyos na puno ng karunungan at kabutihan, isugo mo sa amin ang Espiritong Banal upang mapasa amin ang linaw ng isip na mahanap ang iyong kalooban at ang lakas ng loob para matupad ang iyong ninanais. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin tayo mga kapatid, upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng banal ng Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpa sa walang hanggan. Amen. Samayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Taas sa Diyos ay iyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, Diyos marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng, kanyang inang tunay, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nanalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel si awit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukay, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan kat sa pamamagitan ng Espiritu. Gawin banal na makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Ganyan naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagmuli natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa na Francisco, naming Papa, Roberto, naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahaling biring Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kanyang kabiyag, na mga apostol at ang lahat ng mga banal, na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Hingin natin sa Panginoon na naway patuloy tayong sumunod sa Kanya sa pamagitan ng dasal na Kanyang itinuro sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon
Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming mga pagkasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sa inyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero sa Diyos na nag-aalis sa mga sala sa kalibutan. Kaluoy kami. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, mapalad tayong iniyahan sa kanyang hapunan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming pagmahal, amin ang pinagsaluhan ang piging na nagbibigay buhay. Habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko, lalo nawa kami makinabang ng may panabig sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang anak mo na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Patuloy nating manalangin kay San Lorenzo Ruiz sa Manila at mga kasamahang martir. Amang mapagmahal, ang iyong anak na si Kristo ay naghandog ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng tanan. Kasihan kami ng iyong pag-ibig upang maihandog ang aming buhay para sa iyo at sa aming kapwa-tao. Inakay rin na mapagpala mong kamay ang iyong mga lingkod na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasama sa lupain ng Hapon upang tularan ang sakripisyo ni Kristo at ipamansag ang mabuting balita ng kaligtasan. Sinasamo namin na sa pamamagitan ng panalangin ng mga banal na martir, na kami ay maging matatag sa pananampalataya tulad nila at maging kasangkapan ng pagpapahayag ng mabuting balita sa aming bayan at sa aming bansang nasa paligid namin. Digin mo ang aming kahilingan at ang tanging biyayang aming hinihingi. Kay San Lorenzo Ruiz at mga kasama, Ipanalangin niling namin mo ito kami. sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. San Lorenzo Ruiz at mga kasama, nalangin Ipanalangin mo mo kami. kami. Hindi pa ang ating pabasbas na ating pasalamatan ang ating choir, fresh from Timicula, si Jaren at Todon and Jaren. Salamat po sa inyo at naway makabalik pa rin kayo sa darating na kapistahan, lalo na sa aking kaarawan. Sumayin niyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan at tanggapin si Kristo sa inyong kapwa. Salamat sa Diyos. Balang araw ngumutawi sa bibig ng mga pipi, pasasalamat at papuri, awit ng luwalhati.